Ang pagpapatumba ni Saitama sa pinakamalakas na ninja sa buong kwento ng One Punch Man, walang iba kung hindi ang chief ng Ninja Village at ang nataguri ang isang nilalang din na kayang lumaban kay Blast. Pati na rin ang duelo sa gitna ng dalawang pinakakilala nating ninja sa kwento, si Flashy Flash at si Speedo Sonic, na may sikretong history pala way back nang sila ay nasa Ninja Village pa. In this video, mawi-witness din natin ang mga survivors sa mga nagdaan pang graduation classes bago pa man lamang makarating sa graduation class nitong si Speedo Sonic at ni Flashy Flash na nagdulot ng isang napakalaking laban sa gitna ng mga karakter na ito. Ang lahat ng yan ay ating tatalakayin dito sa ating webcomic chapter review. It's the updated view, at kung nagugustuhan mo ang ating review videos ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong review videos at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Now bago ang lahat, disclaimer na naman tayo, tulad ng mga nagdaan ba nating webcomic chapter reviews para sa One Punch Man, hindi pa ito ang official chapter release. So there is a possibility na maaring i-adapt ito ng official manga chapters and maaring hindi rin naman nila yun gawin. So let's just enjoy this chapter at para meron na din tayong konting overview sa kung anong pwedeng mangyari sa susunod pang mga chapters. But I assure you na at some point ay mangyayari ito sa official manga chapters dahil isa ito sa pinaka-vital na parte ng kwento ng One Punch Man. But with all of that being said, let's proceed right away to the chapter. Makita natin dito na ito ang Ninja Village na hindi natin alam kung saan matatagpuan dahil hindi dito na-specify kung anong lugar ito makikita. What we only know is that tinatawag din nila itong Underworld. Nasabi nitong si Flashy Flash na at the age of 5 years old ay ibinenta siya ng kanyang sariling mga magulang para sa pera. Now before we continue with the next panels, kung papansinin natin, ang village na ito ay para bang isang cube at kung iisipin natin, ang cube na ginagamit ng God at ang cube na iniipon nitong si Blast ay para bang may kahalintulad sa cube na ito, which is their village nga. So maaring may connection ang Ninja Village sa kung anumang God ang nagpe-play at hand. Not to mention, tulad ng nabanggit ko kanina sa simula pa lamang ng video, ang village chief ay hindi isang tao. And there was a point in time wherein nagkaalaban ang Ninja Village Chief at itong si Blast. So maaring ang pinaglabanan nila ay ang isa sa mga cube na hinahanap nitong si Blast na may connection sa God. But we will talk about that later. Let's proceed na lamang muna sa susunod pang mga panels. Nabanggit din dito nitong si Flashy Flash na sa loob ng Ninja Village na ito ay hindi pareho ang pagtakbo ng oras. Sa loob ng village na ito ay meron daw 72 hours sa loob lamang ng isang araw, na talagang napakahaba kung ikukumpara natin sa usual na 24 hours a day. At ang mahirap pa dyan, hindi sila binibigyan ng sapat na tulog dahil ang binibigay or ang inaalat lamang na sleeping time sa kanila ay 6 hours. Just imagine na sa 6 hours na yon ay kailangan mo nang gawin ang natitira pang oras para sa training. Hindi sapat ang kanilang pahinga para sa napakabigat na mga gawaing pinapagawa sa kanila. Also, in this training ay tinetrain sila na mawala ng emosyon ng kahit na anong feeling para nga naman maging napakatigas ng kanilang will at ang tanging iisipin na lamang nila ay ang pumatay. Here we can see a child version nitong si Flashy Flash na kitang-kita naman natin na punong-puno ng injuries nang dahil nga sa napaka-harsh na training na pinagdadaanan nila. At ang masama pa dito, kung sino ang mga estudyante na napag-iiwanan ay sila pa ang mas lalong binibigyan ng mas mabibigat na parusa at mas mabibigat na training methods. Kaya naisip nitong si Flashy Flash na magpanggap na mahina at walang kwenta na isang lampa para mas bigyan pa siya ng mas matitindi pang mga pagsubok. Therefore, mas magiging mas malakas siya pagdating ng araw. Sa failing class na ito niya natagpuan at nakilala ang wala ng iba kung hindi si Speedo Sonic. Dito si Sonic ay parang isang napag-iiwan ng estudyante din, subalit meron siyang specific na talent pagdating sa paggamit ng blades. Dito naisip niyang turuan itong si Flashy Flash na gumamit ng blades dahil gusto niyang matulungan ang taong ito. Nang dahil sa pagtatagpong ito ay nagkaroon ng napaka-deep na connection sa gitna ng dalawa at naging dahilan din kung bakit hindi completely nawala ng emosyon itong si Flashy Flash. Dahil nabanggit dito nitong si Speedo Sonic na hindi siya completely nawalan din ng emosyon at hindi tulad nitong si Flashy Flash, hindi siya nanggaling sa outside world. Si Sonic ay ipinanganak mismo sa loob ng village. But unlike the others, nasabi nitong si Sonic na ayaw niyang magpatuloy ang ganitong sistema sa loob ng Ninja Village, kaya ang plano niya ay ang maging pinakamalakas na ninja sa loob ng Ninja Village at ang maging chief.
Sa pamamagitan nun, babaguhin niya ang sistema sa loob at hindi niya na ipagpapatuloy ang nakagawiang kultura ng mga ninja na ito. At sa pamamagitan lamang daw ng pagtingin nitong si Sonic sa mga mata nitong si Flashy Flash ay naiintindihan niya na pareho sila ng gustong mangyari at yun na din ang dahilan kung bakit gusto niyang tulungan itong si Flashy Flash without knowing na hindi naman talaga mahina si Flashy Flash at nagpapaiwan lang siya para mas maging malakas. Then there came a point na kung saan ang mga napag-iiwan ng mga estudyante ay binigyan ng parusa sa loob ng isang mountain. Dito ay iniwan ang napakaraming mga savage beast at binigyan sila ng misyon na mag-survive within 720 hours. And since ang pinag-uusapan natin ay ang dalawang prodigy na ito, pinatay lahat ng dalawang ito ang lahat ng savage beast within just one night. Kaya ang natira pang mga oras ay ginamit at ginugol na lamang nila para magpahinga at mag-train pa ng iba pang mga techniques. Nagpatuloy ang determinasyon ng dalawang itong maging napakalakas hanggang sa dumating na ang point na itong si Flashy Flash ay isang 16-year-old boy na. In the very moment ng kanilang graduation ay minasakir nitong si Flashy Flash ang lahat ng membro ng kanyang graduation class. Not only his fellow students kundi ang mga instructors at maging ang mga staffs. This just shows na talagang si Flashy Flash ay napakalakas na at this point of time dahil maging ang buong Ninja Village ay kanyang kinalaban. But of course, isang exception doon itong si Sonic dahil at that point, itong si Sonic ay nakakaramdam ng isang malubhang karamdaman or isang sakit na dahilan kung bakit wala siya sa graduation. Magmula dito ay nagpatuloy na ang pag-aalab ng puso nitong si Flashy Flash para sa katarungan. Kaya nga siya naging isang hero at pinursu niya pa ang herohood. But at the same time, nag-stray naman ng path itong si Speedo Sonic papunta sa darkness. Naging siyang isang napaka-successful na assassin or para bang isang bounty hunter na binabayaran ng kanyang mga kliyente para patayin ang mga gusto nilang ipatumba. Now to make the story short, matapos ang 41st graduation class ay hindi na nasundan pa ang mga ninjas dahil nga sa minasakir na ni Flashy Flash ang buong Ninja Village. And it also shows na hindi naman talaga isang masamang tao itong si Flashy Flash, it's just talagang handa siyang gawin ang kahit na ano for the greater good at hindi din siya katulad ng ibang mga hero na merong malambot na puso dahil nahun na ang pagiging isang ruthless killer niya nang dahil na nga sa training niya sa Ninja Village. Ngayon itong si Sonic naman ay binisita ng napakaraming mga ninja survivors mula sa mga nagdaan pang graduation classes. Dahil kung iisipin natin, ang 41st graduation class nitong si Sonic at nitong si Flashy Flash ay napakatagal na, kaya surely napakarami din namang ibang mga ninjas pa na nag-graduate previously. Tinawag ng mga ito ang kanilang grupo na ang Heavenly Ninja Party. Ang kanilang role ay ang patayin ang nag-iisang traitor na nagmassacre sa buong Ninja Village na si Flashy Flash. Tulad na lamang ng nakita natin na dahilan din kung bakit gustong patayin ng dalawang ninjas na naging monster si Flashy Flash na na-adapt na sa manga chapters. And one more thing, gusto din nilang i-dominate ang buong mundo gamit ang kanilang kapangyarihan para hindi na nila kailangang mag-lurk sa darkness as a ninjas nga na para bang nagtatago pa sila. Gusto nilang sila na mismo ang humawak at kumontrol sa buong mundo gamit ang kanilang kapangyarihan, especially now na nag-awaken na daw ang kanilang village chief. The moment na sinabi ito ng isa sa mga survivor ng ninjas ay nagulat maging itong si Sonic. Ang Ninja Village Chief na ito ay ang tinaguri ang pinakamalakas na ninja in all of history ng One Punch Man. Nasabi din na ang Ninja Village Chief na ito ay nakipaglaban at one point kay Blast na dahilan kung bakit siya ay na-knocked unconscious 15 years ago, and matapos nga siyang matalo nitong si Blast ay nag-lie dormant siya sa isang time capsule na maaaring dahilan kung bakit hindi siya present sa ginawang massacre nitong si Flashy Flash. But now that he has awakened, pinaplano na i-utilize ng mga ninja survivors na ito ang kanyang strength para i-dominate ang buong mundo. Now ang gusto nilang mangyari ay ang tulungan sila nitong si Speedo Sonic na mag-lay ng isang trap para dito kay Flashy Flash para mapatay na nga nila ang traitor na ito. Therefore, magkakaroon sila ng pinakaunang step towards world domination. And then in the next day, may kita natin na binigyan ng isang sulat nitong si Sonic, itong si Flashy Flash para makipagkita sa kanya in a specific location at dito ay naghamunan ang dalawa na mag-engage into a duel. Dahil nabanggit nila na hindi nila natapos ang kanilang duelo way back nung nag-aaral pa sila bilang mga ninjas. Walang kahit na ano't nagsimula na agad ang duelo sa gitna ng dalawa sa pamamagitan ng isang napakabilis na leap mula kay Speedo Sonic. Subalit bago magpatuloy ang laban ay magkakaroon ng konting diversion sa mga panels. May kita natin na naifi-feature dito itong si Genos na para bang inaalagaan muna itong si Rover.
dahil maaring may ginagawa ang tatlong mga hunghang na si Butterfly DX, si Sickle Toad at itong si Forte na dahilan kung bakit itong si Genos muna ang nag-aalaga dito kay Rover. Pero nabanggit nitong si Saitama na meron daw siyang nakita ding sulat na pinuntahan nga nitong si Flashy Flash at naisip din niya na ayaw na niyang magkaroon pa ng koneksyon dito kay Flashy Flash kaya kailangan niyang humanap ng way para maibalik niya ang blade nito. And since naisip niya na meron nga ding isang katana itong si Sonic, gusto niya sanang puntahan itong si Sonic para humingi ng isa pang blade para maibigay niya na ito dito kay Flashy Flash. To avoid any disturbances ay nag-offer itong si Genos na kung gusto daw ng kanyang master na si Saitama ay aagawin na lang niya forcefully ang katana nitong si Speedo Sonic para madali na nilang mas resolba ang problema. Pero nasabi nitong si Saitama na hindi daw yun tama at hindi yun makatarungan. Kaya mas gusto nitong si Saitama na siya na lamang ang gumawa ng paraan. Subalit tinanong siya nitong si Genos kung paano naman niya pipilitin itong si Sonic na bigyan siya ng isang katana. Na sinagot naman itong si Saitama na alam daw niyang pag pinuntahan niya si Sonic ay agad siya nga atakihin ito. Kaya ang gagawin niya lamang ay ang i-knock out itong si Sonic at ang kunin ang sandata ni Sonic. Therefore, nasa kanya na ang katana ni Sonic at hindi niya na kailangang magpagawa. Which is, with common sense, parang ninakaw niya lang din naman ang katana nitong si Sonic na nagko-contradict sa sinabi niya kanina dito kay Genos na hindi daw tama ang plano nito. However, ang gusto naman niyang mangyari para bang pareho lang naman sa gustong gawin nitong si Genos. And then in the next panel, magbabalik na tayo sa duelo nitong si Flashy Flash at nitong si Sonic. Makita natin sa sobrang bilis ng movement na ginagawa nitong si Sonic ay nakapag-create siya ng after images na para bang mga clones na. And with a very swift movement ay nag-attempt siya na mag-land ng isang head kick dito kay Flashy Flash. Subalit alam naman natin napakabilis din nitong si Flashy Flash at na-dodge niya ang ginawang ataking yun ni Sonic. Simultaneously landing a counter-attack na na-block din naman itong si Sonic kaya napatalsik lamang siya nito ng para bang tinulak lamang. Now as you can see, this shows a tournament of speed. Dahil alam naman natin na ang dalawang karakter na ito ay nagre-rely sa bilis ng kanilang mga movement sa pakikipaglaban. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras itong si Sonic at kaagad na ginamit ang kanyang exploding shuriken, ferocious barrage. Sa pamamagitan ng mga exploding shuriken na itinapon niya sa ere, ginamit niya ang kanyang sariling kunay para itulak ang mga ito, therefore speeding up their movement. Dahil dito ay para bang nagkaroon din ng konting idea itong si Flashy Flash na napakasimple ng ginawang atake nitong si Speedo Sonic. Kaya alam niya na hindi yon ang pinaka-aim ng ataking ginawa ni Sonic kung hindi ang hindi niya nakikitang shuriken na umikot sa kanyang likodan. Dahil na rin kilalang kilala niya itong si Sonic at alam niyang paborito ni Sonic ang mga blind spot attacks. Dahil dito ay naiwasan nitong si Flashy Flash ang hindi niya nakikitang shuriken at agad na nag-teleport sa likuran nitong si Sonic para mag-launch ng isang counter-attack. Ang hindi niya alam din pala nitong si Sonic na magte-teleport siya sa likuran nitong si Sonic. Kaya agad siya nitong nasiko sa kanyang diaphragm na dahilan kung bakit biglang nasis ang kanyang movement at hindi siya nakahinga. Sinabi naman sa kanya ni Sonic na hindi na daw siya katulad ng kanyang kinakaharap na Sonic several years ago habang ginagamit ang kanyang Two Shadows Burial at ginamit niya din ang Sonic Heavy Barrage. Dito ay pinaplano na talagang tapusin nitong si Sonic ang kanilang duelo sa pamamagitan ng paggamit niya ng kanyang teknik na ito. But surprisingly, hindi tinablan itong si Flashy Flash dahil naharangan niya pala ito gamit ang kanyang mga braso. Dito na nakaramdam ng takot itong si Speedo Sonic nang makita niyang gagamitin na nitong si Flashy Flash ang kanyang ultimate technique. And we can also see na sa sobrang bilis ng mga gestures na ginagawa nitong si Flashy Flash, it's as if nagkakaroon na ng after images ang kanyang mga braso at kamay. Dahil dito ay naisip din nitong si Speedo Sonic na gamitin na ang kanyang ultimate technique para i-counter ang ultimate technique naman nitong si Flashy Flash. Dito sana ay makakakita na tayo ng clash of ultimate techniques sa gitna ng dalawang napakamalakas na ninjas na ito, subalit bago pa man lamang matapos nitong si Sonic ang paggamit niya ng kanyang technique ay agad siyang tinamaan ng isang sipa mula kay Flashy Flash. And it was the Flashy Kick pala. Ito pala ang ultimate technique na ginamit nitong si Flash at hindi ang kanyang Flashy Fist. Dahil kung babalikan natin ang ating previous videos na binase natin sa webcomic chapters, nakita natin na ginamit nitong si Flashy Flash ang kanyang Flashy Fist as a ultimate technique dito kay Saitama. Maaring yun ang inaakala ni Sonic na gagamiting atake nitong si Flashy Flash kaya naghahanda pa lamang siya. Flashy Flash naman, knowing na yun ang ine-expect na atake nitong si Sonic ay ginamit niya ang kanyang Flashy Kick instead.
But we can see here na hindi talaga planong patayin nitong si Flashy Flash itong si Sonic habang sinasabing you've gotten strong Sonic, and at this level ay gusto niya sanang makipagkampihan uli o makipagkaibigan dito kay Sonic, but then may kita natin na nag-launch ng napakaraming mga weapons dito kay Flashy Flash, and we can see na nandito na ang grupo ng mga ninjas or ang Heavenly Ninja Party na balak mag-assassinate kay Flashy Flash. Nabanggit ng mga ito na hindi daw sumunod sa kanila itong si Sonic at hindi ito ang napag-usapang lugar kung saan ay i-assassinate nila ang traitor na ito. Nagulat na lamang sila nang ang isa sa mga miyembro ng Heavenly Ninja Party ay inatake nitong si Sonic. Therefore, declaring na hindi sila kakampihan nitong si Sonic. Nabanggit nitong si Sonic na ayaw daw niyang may mga alam sa gusto niyang duelo. And napaka-horrible daw ng timing ng mga Heavenly Ninja Party members na ito dahil nangingialam sila sa ginagawang laban nitong si Sonic at itong si Flashy Flash. Gusto daw niyang talunin si Flashy Flash ng gamit ang kanyang sariling kamay at ayaw niyang may nangingialam sa kanilang laban. Kaya kung mangingialam daw ang Heavenly Ninja Party ay papatayin niya ang lahat ng ito. While si Flashy Flash naman ay hindi makapaniwala dahil hindi niya inakalang kayang mag-survive nitong si Sonic with a direct hit from his ultimate technique na ang Flashy Kick. That only shows na talagang napakalakas din nitong si Sonic, it's just that palagi siyang natatapat kay Saitama kaya nagbumukha siyang walang kwenta. But in reality napakalakas din niya. At kung ako ang papipiliin ay ipapasok ko itong si Sonic sa S-Class without a doubt. But going back to the chapter, may kita natin na ginamit nitong si Sonic ang kanyang secret technique na 10 Shadows Burial para labanan ang mga miyembro ng Heavenly Ninja Party. At sa paggamit ng technique na ito ay nakapag-create siya ng 10 mga after images na nag-appear as clones. Naisip dito nitong si Flashy Flash na napakalakas na at napakaganda na ng movement nitong si Sonic to the point na kaya niyang mag-create ng 10 after images with ease. Kaya nabanggit dito nitong si Flashy Flash na kung saan na lamang daw ay nagseryoso na agad itong si Sonic sa simula pa lamang ng kanilang duelo ay maaaring nakapag-land siya ng isang napakatinding counter-attack. Kaya sinagot naman siya nitong si Sonic na huwag daw maging mayabang itong si Flashy Flash dahil buhay pa lamang daw itong si Flashy Flash dahil nag-hold back siya. But then since ang dalawang ito ngayon ay nasa gitna ng isang pinch na pagkasunduan ni Flash at ni Sonic na magtulungan para patayin ang lahat ng mga ninja na nagbabalak na patayin din sila. And then here we can see the fight getting started na kung saan ay nagla-launch ng multiple attacks ang napakaraming ninja mula sa Heavenly Ninja Party at patuloy din naman ang pag-defend at pag-counter attack nitong si Flashy Flash at ni Speedo Sonic. Now at first it seemed as if medyo nasa disadvantage itong si Sonic kahit nagamit niya pa ang kanyang 10 Shadows Burial. But in reality, ang dahilan pala kung bakit hindi pa magawang mapatay nitong si Sonic at ni Flashy Flash ang mga ito ay dahil sa wala silang hawak na mga weapons. Ang pinaka-target pala nitong si Sonic ay ang magnakaw muna ng weapons sa isa sa mga ninjang may hawak na napakadaming mga weapons as if parang ito si Zoro Roronoa. And then, matapos makakuha ng 2 katana nitong si Sonic ay ibinigay niya ang isa sa mga katana dito kay Flash habang sinasabing gawin na daw ni Flash ang kanyang dapat gawin. May kita natin dito na ginawa nitong si Sonic ang technique na ginawa sa kanya ni Saitama sa animated part na ng series. Ang serious move, serious series sideward movement. Dahil dito ay nagkaroon ng napakalakas na shockwave na nagtulak maging sa mga mayhinang mga miyembro ng Heavenly Ninja Party. Subalit wala namang namatay sa kanila kaya naisip nila na maaring walang kwenta or napakahina ng ginawang atake nitong si Sonic. What they don't know is that kinuha lang ni Sonic ang kanilang atensyon at itong si Flashy Flash pala ang magdideal ng kanilang mga final blow. From the distraction sa ginawang movement nitong si Sonic ay agad na ginamit nitong si Flashy Flash ang moment para patayin ang mga ito sa pag-hit ng kanilang vital spots. Habang tumitingin itong si Sonic dito kay Flashy Flash ay naramdaman niya ang takot dahil kitang-kita niya ang pure murderous intent nitong si Flashy Flash. Naisip niya na maaaring masama ito but at the same time naisip din niya na maganda ito dahil ito ang nagpapalakas dito kay Flashy Flash, ang kanyang unwavering talent pagdating sa pagpatay. Now this fight continued on and on to the point na makita natin na talagang lamang na lamang dito itong si Flashy Flash at si Speedo Sonic despite the napakalaking difference in terms of number kahit na isipin natin na malalakas din naman ang mga ninjas na ito dahil iilan lamang din ito sa mga survivor from the graduating classes. So definitely napakalalakas din ng mga ninja na ito, it's just that ang 2 ninjas na ating kilala ay in different degree or in higher level in terms of skills.
Nagpatuloy ang paglalaban ng mga ninjas na ito at may kita naman natin na walang kahit na anong weakness, walang kahit na anong opening at talagang walang laban ang mga ninjas na ito laban kay Sonic at kay Flash. Dumating din sa point na gumamit ang isa sa mga ninjas ng kalaban ng isang teknik na bumasag sa katana nitong si Sonic dahil wala siyang choice dahil kung iiwasan niya ang ataking ginagawa ng ninja na ito ay tatamaan naman ang likod nitong si Flashy Flash kaya sinalo niya lamang ang atake habang nababasag ang kanyang katana. Pero hiniram naman niya ang likod nitong si Flashy Flash para gamitin as a stepping stone para mag-launch ng isang napakalakas na counter-attack naman sa lalaking ito na nagpatumba dito right away. Habang sinasabing kung ikukumpara daw ang suntok na ginawa nito kumpara sa suntok na ginagawa ni Flashy Flash, para bang tinutulak lamang siya ng lalaking ito, which only proves na kahit na napakalaki ng difference sa sizes ng isang ninjang ito at nitong si Flashy Flash, ay mas malakas pa rin itong si Flashy Flash in terms of strength. The fight went on and on and on and on and on hanggang sa dumating sa point na naubos na ni Flashy Flash at ni Sonic ang lahat ng mga miyembro ng Heavenly Ninja Party, just proving that they are the superior ninjas sa lahat ng mga graduation classes. Dito na nagkaroon ng parabang honest talk sa gitna ng dalawang previous best friends na ito. Nasabi dito nitong si Flashy Flash na inaamin daw niya na ang dahilan kung bakit nagkasakit itong si Sonic way back then is that siya ang naglason dito. Kaya naging dahilan na din yun kung bakit nakasurvive itong si Sonic sa ginawang pangmamassacre nitong si Flashy Flash sa buong graduation class at sa lahat pa ng mga tao sa loob ng Ninja Village. Sumagot naman itong si Sonic na alam naman daw niya ang katotohanan at nanahimik na lamang siya dahil alam naman niyang hindi sapat ang laso na yon para patayin siya. In here ay ipinagtapat din naman nitong si Speedo Sonic na way back then ay nag-hold back din siya at para bang nagpapanggap din na isang walang kwentang estudyante na mahina at lampa para mabigyan din siya ng mas mahirap na mga parusa, therefore magiging mas malakas siya sa pagpapatuloy ng training. Na nagpapakita lamang na parehong nagpapanggap na mahina itong si Flashy Flash at itong si Sonic way back then, isa na din sa mga dahilan kung bakit napakalakas nila at walang binatbat sa kanila ang iba pang mga ninjas na ito. Pero para bang nakikipagkompetensya lang din itong si Flashy Flash habang sinasabing nagpapanggap lang din daw siyang mahina way back then na para bang kinainis nitong si Sonic. Habang sinasabing mas malakas daw siya kay Flashy Flash na dahilan na nga kung bakit palagi niya itong tinutulungan. Which is actually very reasonable din naman dahil kitang-kita naman natin na talagang tumutulong itong si Sonic dito kay Flashy Flash way back then and maging hanggang ngayon ay nasurvive pa nitong si Sonic maging ang ultimate technique nitong si Flashy Flash. And then, makikita nating merong isang parabang hindi pa namamatay sa mga ninjas na ito. In-acknowledge niya itong si Speedo Sonic at si Flashy Flash as the very strongest or ang superior na mga ninjas sa lahat ng graduating classes. Na parabang talagang sila ang pinaka-pinnacle of strength ng mga ninjas. But then, sinabi niya nga, na na-awaken na nga or nagising na mula sa long years slumber ang kanilang village chief, nasabi niya na katapusan na rin ang dalawang ito dahil kahit na daw napakalakas nitong si Sonic at nitong si Flash, wala silang magagawa at wala silang binatbat pagdating sa kanilang village chief. So basically, that's 100,000 individuals na inassassinate na ng kanilang village chief at ang ilan daw sa mga na-assassinate niyang ito ay ang mga big person pa or ilan sa mga pinakakilalang mga tao sa buong mundo na pinatay niya lamang as part-time job. Dahil din sa parabang naiinip na daw ang village chief na ito, yun ang naging dahilan ang Ninja Village. And honestly, hindi daw nila alam kung ano ang true nature ng taong ito dahil may isa daw silang comrade na binigyan ng task na imbestigahan ang kung anumang nature nitong si village chief nila na matay na lamang daw ito nang hindi yun nakukumpirma. But as far as they knew, hindi ito isang tao. Nasabi din niya na ang chief nila na ito ay mayroong multiple heartbeats which implies na marami siyang mga puso. And not only that, nagva-vary daw ang color ng skin nito mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. And in times na ang target daw ng kanilang village chief ay isang healthy na tao, ginagamit daw ng kanilang village chief ang dugo nito as a drink na para bang isa tong vampira na hinihigop ang dugo ng kanyang mga pinapatay. So it might be na ang village chief ay isang monster din na nagdaan ng monsterification na dahilan kung bakit napakalakas nito. Hindi naman kinabahan ng kahit na konti si Sonic at si Flash na dahilan kung bakit binigyan sila ng specific na dahilan para matakot. Sinabi nito na there was once a time na pinagtulungan nilang lahat na Heavenly Ninja Party na atakihin ang kanilang village chief, subalit hindi sila nagwagi.
Sinabi din nito na napakaraming techniques or ninjutsu ang kayang gamitin ng kanilang village chief na kahit na sila ay hindi nila alam kung paano gawin. And within 0.2 seconds ay kaya niyang gumamit ng 4 to 5 ninjutsu, which is very scary. Dahil kung iisipin natin, maging ang isang ninjutsu nga lang ay kaya nang mag-take ng multiple seconds. Paano na lamang itong kayang gumamit ng 4 to 5 ninjutsu within just 0.2? At hindi pa daw siya nagseseryoso sa lagay na yon, kaya kung magseseryoso daw itong village chief nila, siguradong hindi makakatagal itong si Sonic at si Flash at maaaring mamatay sila within less than a second. Now this is not just random numbers dahil nakita naman natin na nakipaglaban seriously itong si Flash at itong si Sonic sa kanilang mga fellow ninjas. Kaya surely nagkaroon naman ng konting grasp ang ninja na ito ng kung ano ang lakas ni Sonic at ni Flash, kaya niya nabigyan ng parabang konting comparison ang lakas ng dalawang ito kumpara sa village chief. Dahil sa narinig nilang ito, sinabi nitong si Sonic na imposible daw at hindi pwedeng mangyari ang mga sinasabi ng ninja na ito. Hindi sila naniniwala ni Flash na pwedeng gawin ang mga movement na yon at ang napakabilis na speed na yon. Subalit sinabi sa kanya ng ninja na ito bago ito mamatay na maniniwala lamang daw sila once na makita nila ang village chief in person. Sinabi niya na nag-aantay ang kanilang village chief right in the very place na kung saan ay naninirahan itong si Sonic at doon ay inaantay sana ng village chief ang Heavenly Ninja Party na dalhin ang ulo nitong si Sonic at ni Flash. But then dahil nga nag-fail sila, gusto niyang si Sonic at si Flash na mismo ang humarap dito sa kanilang village chief. Dahil once naman daw na malaman ng kanilang village chief na patay na sila, ay agad din naman daw itong magte-take ng direct action, kaya it's better na sila na mismo ang humarap sa village chief right away. Pero tinakot din sila nito na right after makita daw nila ang itsura at ang aura ng village chief ay iisipin nilang mas mabuti na sanang namatay na lamang sila sa kamay ng Heavenly Ninja Party na nagpapakita lamang na maaari ang aura pa lamang at ang itsura ng village chief ay talagang nakakatakot to the point na gugustuhin mo na lamang mamatay nang hindi naghihirap. Sinabi nito na there is absolutely no escaping that man. Kaya sinagot siya nitong si Sonic at nitong si Flash na wala naman daw tatakas at agad silang pupunta sa spot na yon right away. Pakita natin dito na nagkakasundo na itong si Flash at itong si Sonic habang sinasabi nitong si Flash kay Sonic na ituro daw nitong si Sonic ang spot na tinutukoy ng ninja para mapuntahan niya na ang village chief. Subalit sinabi naman sa kanya ni Sonic na kung gusto daw talaga niyang makaharap ang village chief ay sundan na lamang siya nito. Na para bang nagkakahiyaan lamang ang dalawa pero gusto talaga nilang pagtulungan ang village chief. Paakyat na sana ang dalawang ito sa very top of the building para i-meet na nga ang village chief, subalit bago pa sila pumasok sa entrance ay nakaramdam na sila ng overwhelming presence na dahilan kung bakit naisip nila na maaring right from the entrance ay magkaroon na ng assault at magpatuloy na agad ang kanilang laban. But then, pagpasok nila ay ang nakita nila ay walang iba kung hindi itong si Saitama na may kasamang dalawang katana at ang lupang butas na nagre-resemble ng figure ng kanilang village chief. Kitang-kita din natin na maging ang figure nito ay hindi nagre-resemble ng isang human dahil meron itong dalawang sungay or dalawang horns, as if para talaga itong isang monster. But sadly, we won't get to see the final fight between the ninjas dahil tinapos na nga ni Saitama ang laban right away with just one punch. Nagulat na lamang itong si Flash at itong si Sonic habang sinasabing ano daw ang nangyari dito. Sinabi naman itong si Saitama na nagulat din siya dahil pagpasok pa lamang daw niya ng building ay agad na may sumugod sa kanya na isang ninja looking guy kaya agad niya itong ni-knockout. Na dahilan kung bakit makita natin na butas na ang lupa dahil maaring ginamitan siya ng isang napakalakas na suntok ni Saitama at maaring patay na nga siya ngayon. But never mind that, ang pinaka-purpose dito ni Saitama ay ang kumuha ng mga katana, 'di ba? Kaya nabanggit niya dito na okay na daw ngayon itong si Flash dahil meron na siyang pamalit sa kanyang katana. And not just that, nabanggit din niya na ang katana daw na ito ay tinawag kanina ng kanilang village chief na isang legendary demon blade, which means na ang blade na ito ay hindi normal at meron itong napaka-special na mga attribute or power-ups na mabibigay sa user nito. And since there are two of them, maaring maging itong si Sonic ay bigyan niya ng isang katana dahil hindi naman pwedeng gamitin itong si Flash ang blade na ito ng simultaneously as if isa siyang dual wielder. Now if you think of it, maaring isa ito sa pinakamalalakas na mga blade sa verse ng One Punch Man tulad na lamang ng Sun Blade na nakuha nitong si Atomic Samurai.
we don't know about that yet kasi wala namang binigyan na kahit na anong impormasyon tungkol dito. It's just that tinawag ito ng kanilang village chief na ang legendary Demon Blade. And with that, may kasama pa daw na napakaraming mga scrolls, napakaraming mga shurikens at iba pang mga weapons ang kanilang village chief na kinonfiscate naman itong si Saitama, na dahilan kung bakit nasabi nitong si Sonic na bakit daw kailangan niya pang nakawan ang taong yon. As if parang hinubad na daw nitong si Saitama ang taong yun from head to toe sa sobrang dami ng kanyang mga kinonfiscate na mga gamit at weapons. With all of that being laid out, nasabi ngayon ni Saitama na quits na sila nitong si Flashy Flash dahil na ibalik na niya ang sandata nito at hindi na nito kailangan pang sumunod pa sa kanya. Na dahilan kung bakit nasabi nitong si Flash at nitong si Sonic na napaka-carefree or napaka-walang paki daw nitong si Saitama, na alam naman natin ang dahilan kung bakit, di ba? But then, sinabi dito nitong si Sonic na as long as hindi pa daw niya natatalo itong si Saitama at hindi pa siya nagiging mas malakas kay Saitama, ituturing lamang niya itong si Flashy Flash na ang kanyang number 2 enemy. But sinabi naman ni Flashy Flash na hindi daw yun maaari dahil si Saitama ay gagawin niyang isang disciple. Na dahilan kung bakit nag-increase ang tension na naman sa gitna ng dalawang karakter na ito. But I think as of now, isa na lamang itong friendly fight at wala naman silang intention pa na patayin ng isa't isa dahil iisa lamang ang kanilang goal at hindi naman yon ang world domination. But sadly, hindi man lamang natin na-witness ang pakikipaglaban ng village chief at ang lahat ng ipinagmamalaki at kinatatakutang skills nito na binanggit ng isang miyembro ng Heavenly Ninja Party. But I guess that's that dahil ngayon naman ay alam nating hawak na nitong si Sonic at nitong si Flashy Flash ang legendary Demon Blade at ang maging legendary scrolls at iba pang mga weapons. So there might be a huge power up sa dalawang karakter na ito. But with all of that being said, yun lamang ang lahat para sa video natin na ito. Surely nagustuhan mo ang video na ito kung nakaabot ka sa huling parte na ito, kaya mag-iwan ka na ng like, isubscribe mo na at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong video reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series na to. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll surely see you in the next one.